paano gamitin yung SanDisk phone drive para sa mga Android phone or yung flash drive na pwede sa mga cellphone na Android. Okay, so make sure na na-download nyo muna tong, sorry sa ring light ko. Anyway, ayan. Make sure na na-download nyo muna tong SanDisk Memory Zone na application. Available siya pareho sa Apple Store at saka sa Play Store. Access natin yan. Insert device or connect. Okay lang natin to. Tayo natin mag-appear yung flash drive. Ayan, ito na siya. So, obviously, may picture siya doon. Ito naman, sa cellphone natin. So, anyway, kung gusto mong baguhin yung pangalan ng flash drive natin, pwede naman. Tap mo lang yan, and then, tap mo yung 3 dots sa taas. Then, edit device. So, i-type mo na lang kung anong gusto mong pangalan. Okay? Balik tayo. Dito tayo ulit sa homepage. So, kung gusto mong maglipat ng mga photos, videos mo galing sa cellphone, papunta dito sa flash drive, tap mo lang tong browse. Under sa Redmi Note 14. Which is, ito yung pangalan ng device natin. Piliin ulit yung Redmi Note 14, DCIM, camera. Tapos, kunwari, piliin natin itong nasa unahan. Tap mo lang yung 3 dots sa taas, and then, copy. Or pwede din dito. Sa tabi niya mismo, yung 3 dots sa tabi. Copy. Tapos, may mga folder na akong nagawa sa flash drive natin, na Jovi. Itong SanDisk natin ng flash drive. May nagawa na akong mga folder dyan. Ito yung mga ginawa kong folder kahapon. Bago, new folder, gano'n. Kunwari, gagawa na lang tayo ng bagong folder ngayon. So, itap natin to, yung may plus sign na folder. Tapos, pangalanan natin ng John. Yan. So, kung gusto mong ilagay dito yung picture na kinopya natin kanina, tap mo lang yan, and then, start copy. Okay. Balik tayo. Puntahan natin yung mismong ginawa natin kanina na folder. I-browse natin to. Tapos, ito yung ginawa nating folder kanina. Ayan na yung picture na kinopya natin. Bago mo tanggalin to, make sure muna na in-eject mo siya. So, lagi mo i-eject bago mo tanggalin. Yun po yung proper na pagtanggal, pag-disconnect sa flash drive at cellphone. Okay, so yan na lang yung natira. Yung device na lang. Wala na yung flash drive. Ganon lang din po sa mga iPhone. Install mo pa rin yung Memory Zone na application ng SanDisk. Tapos, i-connect mo na directly yung flash drive. So, bibigyan ko lang kayo ng idea sa iPhone. The same thing, pag na-install mo na yung Memory Zone, insert mo na yung SanDisk. Ayan, pagka-insert, nagpapapalit agad ng pangalan. Pwede mo rin naman gawin yan mamaya. Continue mo lang yan. Allow full access and don't allow. Ganito yung itsura nung sa iPhone. Ayan. Direct na siyang i-connect sa cellphone. Tapos sa kabilang dulo niya is pwede mong i-connect sa laptop. Ganon din po dito. Yung kabila para sa cellphone, yung kabila para naman sa laptop.